Hello, good day. Ngayon re-reviewin natin to, no? Unboxing and quick review of this classical guitar machine head. Ang brand nito, I don't know how to pronounce it, but it's something like Geiker or Goiker. And when I tried to find out kung ano ba itong company na to, sabi dun sa website nila, they started in 2011 and ang dedication nila is to provide a good quality guitar parts at an affordable price. So, bubuksan na natin, ano? Ito ay ginagamit para lalagyan ng string ng gitara at para maitono mo yung string. So, yan, meron siyang kasamang gold colored mga screws. And ito yung mismong machine head or pwede rin natin sabihin guitar tuning pegs. Excuse me. So, ito siya. So, gold din yung color niya. At maganda yung pagkaka-design niya, no? Ito, no? Akala mo pearl, eh. So, parang pearloid yung dating, pero actually plastic yung hawakan niyan. Ito siya, no? Ganda. Ayan. So, on the outset, pag nakita mo, sasabi mo na, wow, ganda. Napakapulido ng yari o pagkakagawa nito. Ngayon ko compare natin to, no? Tatanggalin ko lang yung isa, no? Para mas madali. Ito ay regular na machine head ng classical guitar. Makikita nyo kaagad yung kaibahan dun sa design. Ang mga classical guitar, marami. Ganito ang design ng machine head. Ang tawag dito, lyra type. Dahil dito, parang lyre. So, maraming gitara, lalo na yung mga Japanese guitars. Ganito yung ginagamit na machine head. Ito, ang tawag dito ay Hauser style machine head. Pinauso yata ito ni Hauser, yung gumagawa ng gitara sa Europe. Itong ganitong porte o estilo ng machine head. So, yan yung dalawa, no? At ang isa pang kaibahan pala, no? Itong regular machine head na to, ang gear ratio nito is 14:1. Pag binilang mo tong gears na to, makikita mo mayroong 14 na ngipin. Ang ibig lang sabihin nun, pag inikot ko to, iikot yung tuning peg, no, para tumono yung gitara. Kailangan ko ng 14 o 14 na ikot para makagawa ako ng isang complete revolution. Yun lang ibig sabihin nun. While this one, this is an 18:1 machine head. So, ang ibig sabihin nun, 18 o 18 yung ngipin nito na nakasanga dito sa gear na to, sa worm drive or worm gear. Pag inikot ko to, para maka-create ako, makabuo ako ng isang revolution, one complete revolution, it will take me 18 turns of this tuning peg. So, maganda ba yon? Pangit ba yon? Ano ba ang advantage? Anong disadvantage? Well, normally kasi, no, ang gitara, laging ganito yun, eh. Laging 14:1. Ito yung standard. Eventually, nagkaroon ng 16:1. And then, ngayon, nauuso yung 18:1. So, ang disadvantage lang, maraming beses kang pipihit. Pero, ang main advantage is mapa-fine-tune mo ng maayos ang pagtotono ng gitara mo. Kasi, konting ikot mong ganon, konting galaw mong ganyan, maliit din lang yung increment na i-adjust ng string. So, mapa-fine-tune mo siyang mabuti. So, I think, no, yung disadvantage niya na marami kang ipipihit, maraming beses mo siyang iikot, ma-offset yon nung tuning precision na pwedeng i-offer sa'yo nitong 18:1 na classical guitar machine head. So, again, no, ang brand dito is Geiker or Goiker. I do not know how to pronounce. And tinignan ko sa website nila, actually isa lang naman yung model na ginagawa nila, eh. Magkakaiba lang yung kulay, magkakaiba lang yung ginagamit na itong hawakan na to, no. Ang model na to is M-M808.
Pero dito nakalagay, no? Siguro yung ibig sabihin ng M, nakalagay dyan, Marvel. So, Marvel R, meaning, ito yung para sa right side ng gitara, ito yung sa left side, ito yung Marvel L. Basta ito, Guicar or Goicar M808 model. So, ito siya, no? Maganda. Pulido. Pag iniikot mo siya, dahil bago pa to, swabe naman, no? Nararamdaman ko swabe siya. Pero I think, no, bago ko ikabito dun sa gitara ko, kailangan sigurong lagyan ko ng a drop of grease yun, no? Ordinary grease lang pwede na, no? Siguro yung mga lithium grease yan, o ubra yan, pwede yan. Maliit lang, konti lang. Pag nilagyan mo yan, ikot-ikot mo lang para yung buong gears at yung worm gear na to malagyan din ng konting grasa para swabing-swabe siya. And by the way, no, mapapansin nyo, no, ito, no, ito pang isang kaibahan na malaki dyan, eh. Itong traditional type, excuse me, na classical guitar machine head, ito, no, ito yung pinaka, dito mo inilalagay yung ano, yung string, papasok mo ron, tapos iikot mo rito. Tapos ito, nakaganon niya sa ulo ng gitara, no, nakasuksok yan, nakaganyan. Yan. So, pag inikot mo, totono siya. Pero, kung gusto mo ng very smooth, nagkaroon ng innovation ngayon yung mga manufacturers. At hindi ko alam kung sino nagpasimula o nag-invento. Pero meron yung Guicar or Goicar na model na ito ng innovation na yon, which is nilagyan nila ng bearing yung dulo ng mga tuning peg. Yan. Yan, no? So, pag pinasok mo yan dun sa head ng gitara, ganyan yan. Pag inikot mo, lesser friction dahil meron kang bearing na nandito. So, magiging super swabe yung pagtotono mo ng gitara. And, according dun sa specs, no, na tinignan ko, ito ay magandang klase ng bearing dahil ito ay ball bearing, hindi ito sleeve bearing. So, ibig sabihin, longer lasting to at smoother yung kanyang magiging action. So, ito ay once again, gawa ng Guicar, and very reasonable ang cost nito compared sa mga ibang branded na classical guitar machine head or any other machine head, not necessarily sa classical guitar. So, nakikita nyo naman kung gaano kapulido, kung gaano kaganda. And I think Guicar or Goicar, they have achieved in they have succeeded in achieving yung kanilang mission na to provide quality guitar parts at an affordable or reasonable cost. So, I'm impressed, no? I'm impressed na ganito siya kaganda. And how much did I bought it? Well, ang presyo nito sa online nung binili ko to sa Lazada is less than 1,600 pesos. So, parang specifically yata, kung hindi ako nagkakamali, I bought it for only 1,529 pesos. Parang ganun, no? Siguro ilalagay ko na lang yung link dun sa comment para kung interesado kayong bumili nito. Meron ding ibang kulay, Meron ito na ito ay tawag dito silver lang ang kulay instead of gold. Meron din naman black. Pero yung black nito, black lang talaga, walang intricate patterns or design. Ito actually nakita ko sa website ni Guicar na meron siyang iba-ibang kulay nito, Pero dun sa nabilhan ko kasi ito lang yung option available. Although maganda siya, no, kasi tingin ko pwede mong tanggalin to, may screw naman, bumili ka ng hawakan na to, nitong handle na to. Kung ibang korte gusto mo, pwede mong palitan. Kung ibang kulay ang gusto mo, pwede mong palitan. Unlike yung mga ganitong klase na hindi mo siya matatanggal kasi walang tornilyo, no. Nakahulma siya, nakamolde dito sa bakal. Pag nasira, sira na. So, yun ang advantage nito. And in terms of iulitin ko lang, no, for my conclusion. In terms of its construction, innovation, yung ganda niya and price,
super panalo itong classical guitar machine head na to. So that's my quick unboxing and review for this product. And gagamitin ko nga pala to, no, para dun sa isang classical guitar ko na vintage, na nasira na yung kanyang machine head, na hindi ko naman pwedeng i-repair. Ang nangyari kasi doon, naubos yung ngipin dito eh. And wala na kasing mabibili nung ganong klase ng tawag dito, gears para doon, dahil iba yung mounting niya. So no choice ako, kailangan ko na talaga siyang palitan. So once again, have a good day. Thank you for watching. And abangan nyo lang, marami pa tayong ipopost later ng mga kung ano-anong review. So thank you very much.